na mga kapamilya, May 21, 2010. Thank God it's Friday! Siyempre, Friday! Ay, Diyos ko, pahingalo na naman kita mga kapamilya. Pero, good morning muna sa Indog Boss. And siyempre, sa kuyang partner na si Miles na sabi mo, napapalpitate ang puso. Nagpapalpitate, okay lang. Nervous ka? Dayman. Good morning, Jonathan. Asin sa Indo na nagmamatanin amay para sa bayan kami digdi sa programa. Salamat asin marhay na aga sa gabos. Alright, pati yung taman muna, nin marhay na aga ang mga taga San Andres, Catanduanes. Kumusta po kamo dyan? Ang mga taga Huban sa Sorsogon. Good morning po sa Indo. Siyempre, marhay na aga man sa mga taga Binzons, Camarines Norte. Sa mga taga Tiwi Albay, ano na lamang, mata na po kamo, wake up, wake up. Ano na lamang, siguro grabe ang kita kang halo-halo dyan, nakasiram. Dahil sobrang init pa ng yung pinakamasarap daw na halo-halo, nasa Tiwi Albay. Sana madala din yan sa Kamsur. Sana malamitan tayo digdi sa mga. Meron dito sa may Magsaysay. Yeah. Ano po sana dito? Ano po? Sa mga taga Monreal Masbate, good morning po. As in, syempre sa mga taga Lupi, Camarines Sur, for sure nagkakape-kape na kamo dyan. Good morning, good morning. Kape-kape, arog ko. Sige ka pamilya, pasadahan taan mga highlight ta, ngunya na aga. Ang kabarkada ta na si Karen Canon, kay Baan Sarong eksperto, ipapaliwanag kung ano ang pigaapod na temporomandibular joint disorder. May kinaaraman ini sa pangakon, kaya medyo may problema ang panganindo, mas maray na mag-antabay ka mo sa samuya. Ayan, solusyon ini. Opa. Joke lang po. Detoxification session, pick up brubit saran, kan sa kuyang partner na si Miles. Ano kaya ang mga ipinagibo sa iya? Tutukan yan. Ayan. Oro at siyan, may mga trivia pa kita, kasabay kan mga bareta, sinimpormasyon, antabay na sa morning show kan Bicolandia. Maray na aga, kapamilya! Team Kapamilya, maapuna po sa Lunes ang taunan na Brigada Eskwela na Padrino ang DepEd. Paghahanda po ini sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 14. Pangapunan kan ahensya na makisumaro ang magurang kan mga aki asin ang komunidad. Brigada Eskwela Plus ang apod sa aktibidad gunyan. Pigiing ganyar naman kaya kan ahensya ang pribadong sektor na magpartisipar. Kung bakong serbisyo ang itao, pwede man na donasyon. Masampulong taon na po ang Brigada Eskwela, asin probado na ang effectivity kaini. Milyones ang natitipid kan Brigada, kan DepEd sa Brigada Eskwela. And bako sana sa data palang pag-ulayan itong financial savings. Siguro na kadakula man ang tabang kan Brigada Eskwela. Tanganing maibitaran itong mga helang pag naglaog na Brigada Eskwela mo niyan, tig-uran. Oo, at least pag-abot dyan sa eskwelahan, mayo na sa mga ano tawag dyan, sa salanog or sa yung alulod na may mga natipon pang mga dahon, na stagnant ang mga tubig. Yan, nalilinigan yan. Not only that, binabalik ka ng Brigada Eskwela itong sense ng bayanihan. Bayaniwan. Ayan, bayaniwan kan sa tuyang mga namamanuan. And of course, yung camaraderie and socialization man sa satong komunidad na kung saan popular ang mga Pilipino. O, liwat mga kapamilya, itong kusanta, Brigada Eskwela Plus na ang apod kan mga taga DepEd, digdi sa Brigada Eskwela. Huli tapigiing ganyan nga ni po itong mga nasa pribadong sektor. Siguro naman, pag sinabi itong private sector, dakulan yan mga sources kung saan pwede nga pwede sila makapag-donate ng mga materials na gagamitin, floor wax, may isang group of teachers na nagsasabi na kung pwede daw ribayan na itong green board o itong blackboard. Kasi masyadong dangerous nga yung shock. Oo, nakakaasma daw kaya yun sa mga teacher. Paano pa yung mga estudyante, itong mga aki na talagang may usul na? Baka matrigger pa kayo nga chalk dust. So, mas magaling magagirara. Ito na nga. Mahal pa ang chalk, actually. Ano tawag? Whiteboard and the whiteboard marker. Yan, syempre. And mga kapamilya, speaking of Brigada Eskwela, igwa pong nakaabot digdi sa muyang surat, dahil natagi sa Kureyo. Ang Calabanga National High School po, ang administrasyon kan Calabanga National High School, nag-iimbitar sa mga magurang na may estudyante ngunya na maralaugan na klase na mag-report sa PETSA 24, sundo 29 kan Mayo 2010 para sa satuyang Brigada Eskwela. Aasahan ni po kamo sa pagtuwang sa asenso kan sa tuyang eskwelahan. Ang imbitasyon pong yan, hali sa administrasyon tsaka sa Parents Teachers Association kan Kalabangan. Pero syempre, ini nga surat na ini saro lang, ini generic ini no. Pwede naman ini sa gabos ng mga eskwelahan, maski pa kung sa ina-eskwelahan yan, sa mga dumananta kang panahon kang eleksyon na hararayuon. Na sobrang dakol talagang mga dapat aayuson. Tabangan taan sa tuyang mga paratukdo. Tangani man na maging
efficient sindang mentors kan sa to yung And of course, mga estudyante, as in mas madaling, mas conducive ang environment para sa itong mga estudyante. Mientras tanto, kapamilya, trabaho patrol, muna kita. Kabuhayan mga kapamilya, nagtutubod po ang Department of Agriculture na dakula ang magiginibok ang pigaapod na agri-biotechnology sa pag-asenso kan sa tuyang nasyon. Papano? Uya isigita kayo, Secretary. Kunan biotechnology ang pag-uulayan, kulang pa ang pagsabot digdikan mga albayano sigun sa Albay Provincial Agri-Rehab Center. Ang iba nagduduwa-duwa dahil ang subod sa negatibong epekto sa salud kan mga produktong hale sa biotechnology. Alagad mawot mabago kan agri-rehab ang pagtubod na ini. Pandikit-dikit ang pag-introducir ngunyan ang biotechnology sa probinsya. Sa paaginin mga komperensya kung sa mga eksperto sa biotech ang tagapagtaram. Population ta, na di mo nagdadakulang daga na tatanaman. So kay puan, padakulang taman ang food production ta. Later on, ang makakasalbar sa tuya, ining biotech crops. Sarong patunay subot kan kagayunan kan biotech, iyan pagpauswag kan umahan kan dating OFW na si Rosalie Eliasos. Halos sa sarong ektarya, 10 hektarya ng unyan ang sayang tanuman ni Maisa Sinparoy sa Pangasinan. Old practice nila, yung old traditional way ng ating mga farmers. Kaya nahihirapan silang umangat. Pero kung lahat po tayo ay willing lang, kaya maging moderno. Sa ngayon, computer, lahat modern na. Siguro madali rin sa kanila. Sa Albay, may mga pigi-introducir naman ng mga produktong hale sa biotech. Saro sa mga ini ang talong na dakula ang potensyal sa merkado. Tutok man ngunyan ang Departamento de Agrikultura sa Abaca sinyog na saro sa mga mayor na produkto kan Bicol. Sa pagi kaya kan bagong teknolohiya, mas napapagayon ang kalidad kan mga abaka. Apwera ka ini resistant naman sa mga peste ang mga abaka. Mas magandang quality kasi nga katulad ng problema nyo dito sa Bicol ay virus ng abaka. So ngayon, nakakuha kami ng resistance gene, nilagay dun sa pinakamagandang variety na maganda yung yield, kaya ang produkto noon ay mataas ang yield, mataas ang resistance. Sa masunod na taon, may didistribuer na sa mga paraoma ang mga abaka na ipinasairarom sa biotechnology program. Ako si Jose Carretero, marhay na aga, kapamilya. Yun, sinasabi nga ni Miles na yun, sa biotech, may magayon na futuro na sarong nasyon na agricultural. Agricultural. No? And yun nga, binimension nila kung ano itong biotech, ito garo sa mga tawag dyan, meron kasi mga, for example, sa mga tulang, ibang ginigibong may sarong technology na ina-apply, tanganin, kunwari,